Ito pong linggong ito ay sinimulan natin pagnilay-nilayan yung sunod-sunod na paanyaya ni Jesus tungkol sa pagiging Aba. So sa Aba ninyo, yung lumang translation ay makikita nyo doon ay sawimpalad kayo. Yung mas lumang translation ay ang makikita nyo doon ay mga sinumpa kayo. So bahagi ho. Pero isa lang yung ibig sabihin nito, ito ay kabaligtaran ng mapapalad. Pag sinabing sa Aba ninyo, kawawa ka, mga sawing palad, mga sinumpa, yun ang ibig sabihin. Isang pagliliwanag na makita natin na pwede ba tayong sumumpa, yung sabihin nyo karas, pwede ba tayong manumpa, hindi yung nanunumpa ko ninyong karasing, yung sumpain natin yung iba. Bakit yung term na ginamit dito ay sa Aba ninyo, kawawa kayo? Yun baga ay isang panunumpa? Yun ba ay isang threat? O isang babala? Maliwanag ko sa ating pananampalataya sa katekismo natin bilang mga Katolikong Kristiyano, bawal ang manumpa. Bawal ang mag-curse, o isumpa mo ang isang tao o ang angkan nito. Hindi ho. Yan po ay itinuturing natin occult practice. Hindi po yan makakristiyano. Hindi po bahagi ng ating pananampalataya sumpain ng sinuman. Hindi yan ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ang pagliliwanag na nawa ay maging maliwanag po sa atin. Huwag kayong manumpa, huwag niyong sumpain ang isang tao o ang isang bagay, kasi yun ay hindi makadiyos ng pagkilos. Pero yun po yung una, hindi po yung sinabi ni Jesus na sa Aba ninyo ay isang panunumpa. Ngunit alin? Warning, babala. Sabagat bahagi ng pagkilos na ipinamamanig sa atin ng pumaming kapal, na sabi ko nga sa pagninilay natin kahapon, na isa sa mga pamantayan ng pagkilos, bagaman kung tawagin natin yun ay unpopular, ay ang pagdadama. So para mabigyan ng impact ang mga nais na ipahayag ni Jesus, nais na ipakita ni Jesus, na ito ay magdudulot ng tiyak na kapahamakan kapag ginawa natin o kapag ginagawa natin. Hindi sapagat nais ni Jesus natin na maghirap tayo, pero nais niyang gabayan tayo na huwag natin gagawin yan, o kung ginagawa na natin, katulad ng ginagawa ng mga Pariseo at mga Eskriba, ay itigil nila. Kaya makikita natin yung sunod-sunod na paanyaya ni Jesus natin na kawawa ka, kawawa kayo, o sa Aba ninyo, mga Eskriba at mga Pariseo, mga bulag na Pariseo.
So, yun po yung mahalaga, makita natin na may mga taong nagbabalaan sa atin. At ang paanyaya ng Purong Kapal ay magpasalamat tayo kung tayo ay binabalaan. Sapagkat yun ay isang bagay na kung saan ay magdulot sa atin na sabi nga natin ng higit na pagkilala na kinakailangan nating pag-ingatan. Sapagkat kung hindi tayo mag-ingat ay maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan. Lalong-lalong na yung mga ipinamanig na sa bahagi ng pagkilos na ipinahayag ng Purong Kapal. Pero yun naman, kaya din po tamang-tama ngayon ay kapistahan ni Santa Monica na walang tigil na nagpapaalala kay San Agustin at sa kanyang panalangin para ito ay magbagong loob mula sa kanyang pagiging isang pagano at higit na matugunan upang siya ay magbalik loob sa Diyos. Ay paanyaya yun, kaya po yung mga magulang, huwag kayong tumigil sa paalala sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga mahal sa buhay, na mga bagay na nakikita ninyo na maaaring magdulot sa atin na tiyak na kapahamakan. So, bahagi yun. Hindi sapagkat gusto natin na sila'y mapahamak, ngunit pagpapaalala na kapag hindi sila magbago, ay siguradong magdudulot ito na tiyak na kapahamakan. Kasi yun ang trabaho ng kasalanan ang manira, ang magwasak, ang magdulot ng kahirapan sa buhay natin. Kaya mahalaga kung makita natin. At isang hamon din na sangayon sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ay maging daan din na maging babala sa iba. Bagaman kung minsan, sabi nga natin, pwede tayong pagkamalan na nagnanais tayo ng kanilang kapahamakan. Hindi pwede iba to sa atin na gusto natin ng kanilang kapahamakan. Hindi. Kaya nga sila ay pinagsasabihan kasi nga ay para higit na makita nila na ito ay mga, ang tawag nga ngayon, ang term na ginagamit ngayon na yan, red flag. No? Mga red flag, mga hindi karapat-dapat na pagkilos. Yun ang makita ko natin. And we need people to see the red flags. Kasi baka sabihin nila later on, they were not been warned. Hindi sila pinaalalahanan. Kinakailangan may pakita natin yung mga red flag para bahagi kung sakali mang maramdaman nila yung epekto ng kanilang kalukuhan o ng kanilang kasalanan, hindi nila masabi na hindi mo man lang ako pinagsabihan. So bahagi din ng tungkulin natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko na tunay na may pahayag. Kung tutusin nga po, medyo mabigat kayo sa bakit. These are unsolicited advice. Hindi hiningihan si Jesus Anong masasabi mo tungkol dito? Hindi. Maliwanag na sinasabi ni Jesus na mali yan. Hindi maganda yung ginagawa mo na nagbibigay ka ng ikapo, pero wala naman sa iyo ang katarungan, katapatan, at kahabagan.
So, yung ikapo kasi ng mga gulayin, ang tawag na natin dito ay yung bahagi o yun, taon, taxation yun, no? Na ibinibigay para sa kanilang mga produce na gulay. Kasi alam naman natin ang panahon na yun ay agricultural. No? Kaya, hindi lamang yung pananim ng trigo, ang may tax, ngunit kahit na yung gulay. Sinasabi na Jesus, utusin nila unsolicited advice. Kaya bali kahit na sabihin natin matawagan tayo ng unsolicited advisor, ay bahagi yun. Kasi bahagi yun ng prophetic role natin bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Magkaroon sila ng babala na yung kanilang ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, at nais natin na sila nawa ay magbago sa kanilang pagkilos, katulad din na ipinaman ni Cristo sa Ebanghelyo. Yung sabi nga rito ay kanilang nililinis ang kanilang mga tasa at mga pinggan, yung labas. Pero yung loob, anong sabi ni Jesus? Puno ng kanilang kalukuhan, pangungurakot. Gusto lang nilang mapakita yung kanilang labas na rin. Ang ganda-ganda, ang yaman-yaman. Kaya marami rin sa atin ang medyo na-scam, kasi nakita sa Facebook, pinapakita yung yaman, pinapakita yung maraming pera, pinapakita pala para alin, para dukuhin ka. Ay tayo naman, nadadala kasi nga, yun ang nakikita natin yung yaman, hindi natin nakita na galing pala ito sa masamang pamamaraan, scammer pala ito. Hindi natin nakikita yun, pero nakikita ng Diyos yun. At yun ay lalabas at lalabas, no? Makikita natin. Kaya yun yung kaakibat ng katarungan. Kaya bahagi yun, kung minsan hindi na mapansin ng iba na bakit ito ngayon bumabagsak sa kanilang karangyaan. Bulok kasi yung loob. Maganda lang sa labas. Kasi ang pinapakita yung maganda yung panlabas. Pero yung loob, ang sabi nga rin yan, mula sa pangungurako. Kaya yun ay isang bahagi na kung saan yung makita natin na pinaalala sa atin ng Pumamay Kapal. Kaya yun ang ating idulog sa harapan ng Pumamay Kapal. So ano yung hamon na ipinamanig sa atin ng Pumamay Kapal? Na ang kanyang paanyaya, isang paanyaya na magpasalamat tayo sa mga taong nagbibigay sa atin ng babala. At isama na rin natin doon yun, we should also give warning, hindi lamang sa bagay o kahit na sa tao. At umiwas ka dyan kasi ay maaring mapahamak ka dyan. Hindi yan, kapatid. Sapagkat magdudulot yun na higit ng kapahamakan. At tayo ay nawayalin ay maging daan din upang magbabala sa iba para wag silang tumahak sa landas na siguradong magdudulot sa kanila ng kanilang kapahamakan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Isang pagkatama sa pananampalataya na nais nating bigyan ng diin sa ating mga pagkilos sa mundong ginagalawan natin.
Kaya bahagi yun, no? Na idulog natin sa harapan ng Purong May Kapal ang panalangin na ito at nawa sa tulong ni Santa Monica na walang sawang nagbabala kay San Agustin, gabayan tayo ng Diyos.